Siya ang isa sa mga big man na talagang kakaiba ang athleticism. Ihagis mo lang ang bola malapit sa rim, siguradong may tatalon na sobrang taas para sa instant alley-oop dunk. Isang sentro na hindi mo kailangan turuan kung paano pumuntos. Dahil isang talon lang, dalawang kamay sa taas at tapos ang usapan. Pure athleticism, lakas at timing ang dala niya sa bawat play. At lalo pang nagiging delikado kapag pinagsama mo siya sa kinikilalang point guard ng NBA. Isang simpleng pick and roll lang pero para na itong highlight reel sa bawat possession. Showtime mga idol. Hindi siya scorer na kailangan ng bola palagi. Hindi siya bida sa isolation pero kapag oras na para sa hustle, depensa, rebounding at mga demoralizing dunks, siya ang unang nandyan. Mula sa pagiging underrated na second round pick hanggang sa pagiging sentro ng isa sa pinaka-exciting era sa NBA, ang Lob City. Ito ang kwento ng big man na binago ang laro sa simpleng paraan. Talon, lakas at walang takot sa ere. Ito ang kwento ni DeAndre Jordan. Kaya tara mga idol, diretso na tayo. Noong 2008 NBA draft, tahimik lang ang pangalan ni DeAndre Jordan. Walang masyadong buzz, walang expectation. Napili siya ng Los Angeles Clippers sa second round, 35th overall pick mga idol. Isang spot na kadalasan ay hindi sigurado ang kinabukasan sa liga. Maraming nagduda kung tatagal ba siya sa NBA. Limited ang opensa, hindi refine ang footwork at halos puro athleticism lang ang puhunan. Sa puntong yun, si DeAndre Jordan ay tinitignan lang bilang project player. Pwede o pwede mawala agad. Ang early years niya sa Clippers, survival mode mga idol. Sa unang season niya sa Clippers, hirap makakuha ng consistent minutes si DeAndre Jordan. Madalas bench player, minsan out of rotation pa. Hindi siya priority ng coaching staff at ilang beses nang muntik maputol ang NBA career niya. Pero imbes na sumuko, tinanggap ni DeAndre ang role niya na ibinibigay sa kanya. Hindi siya nagpilit maging scorer. Ang focus niya depensa, rebounding, energy, rim protection. Well, unti-unti napansin ng Clippers na kapag nasa loob si DeAndre, iba ang presensya niya sa paint. Pero isang araw nagbago ang lahat mga idol. Noong 2011 dumating si Chris Paul sa Clippers. At dito tuluyan nagbago ang career ni DeAndre Jordan. Kasama si Blake Griffin, nabuo ang trio na naging simbolo ng Clippers basketball, ang Lob City. Biglang naging lethal weapon si DeAndre sa pick and roll. Hindi niya kailangan gumawa ng sariling tira. Kailangan lang niya mag-set ng solid screen, tumakbo papuntang rim, tapusin sa alley-oop dunk. At doon siya naging elite mga idol. Lob City era, ito yung prime years na DeAndre Jordan. Sa loob ng Lob City era, si DeAndre Jordan ay naging starting center, defensive anchor, rebounding leader, emotional backbone ng team. Hindi flashy ang stats pero ramdam ang impact niya sa bawat possession. Sa depensa, siya ang huling depensa sa rim. Sa opensa, automatic points kapag may lob. Dahil dito, unti-unting umangat ang reputasyon niya sa buong liga. Heto mga idol, All-Star, All-NBA at Defensive Elite. Sa peak ng kanyang career 2014 hanggang 2017, nakamit ni DeAndre Jordan ang mga parangal na hindi inaasahan mula sa isang second round pick. NBA All-Star noong 2017, All-NBA First Team noong 2016, two-time All-Defensive Team, two-time NBA Rebounding Leader. Isipin mo mga idol, All-NBA First Team siya sa panahon na kasabayan niya sila Dwight Howard, Marc Gasol at DeMarcus Cousins. Ibig sabihin lang neto mga idol, kinikilala ang kanyang dominance sa depensa at rebounding. Pero hindi perpekto ang lahat. Isa sa pinakakilalang kahinaan na DeAndre ay ang free throw shooting mga idol. Umabot sa punto na sinasadya siyang i-foul ng mga kalaban, ang tinaguriang Haka Jordan. Maraming beses siyang pinintasan, tinawanan at ginawang meme pero sa halip na maapektuhan, tinanggap niya ito bilang bahagi ng laro. Hindi niya hinahayaang burahin ng kahinaan ng lahat ng contribution niya. Pero alam nyo ba mga idol, noong 2015 pipirma na sana sa Dallas Mavericks itong si DeAndre Jordan. Pero bago ma-finalize, nangyari ang isa sa pinaka-iconic na NBA moments. Ang Clippers teammates niya ay literal na nag-lock-in sa bahay niya para kumbinsihin siyang manatili sa koponan. Sa huli, pinili ni DeAndre ang Clippers, isang desisyon na nagpakita ng loyalty, tiwala sa teammates at paniniwala sa team. Kahit na hindi nila nakuha ang championship, ay ang punto roon ay nanatili siyang tapat sa koponan ng Clippers. Pero ika nga nila, ang lahat ay may hangganan mga idol. Noong 2018, tuluyan nang natapos ang Lob City era. Umalis si DeAndre sa Clippers at nagsimula ang bagong yugto ng kanyang career, ang pagiging veteran journeyman. Nakapaglaro siya sa mga koponang ito sa Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets, Los Angeles Lakers at Philadelphia 76ers.
Lakers. Sa panahong ito, hindi na siya ang prime DeAndre Jordan, bumagal na, hindi na kasing taas ang talon at lumit ang role, pero may nadagdag sa kanya mga idol. Ito ay ang kanyang leadership at experience. Noong 2022-2023, pumirma si DeAndre Jordan sa Denver Nuggets. Marami ang nagtanong, may silbi pa ba siya? Pero sa loob ng locker room, napakalaki ng papel niya mga idol. Mentor siya ng mga big men, veteran voice at stabilizing presence sa team. At sa wakas, NBA champion noong 2023. Kahit limitado ang minutes niya, bahagi siya ng championship run ng Denver Nuggets kasama si Nikola Jokic. Sa kasalukuyan, si DeAndre Jordan ay hindi na star but he is respected mga idol. Isa siyang halimbawa ng longevity, professionalism at acceptance of role. Mula second round pick hanggang NBA champion, iisa naging susi ng kanyang career. Alam niya kung sino siya bilang player. Well, sa kasalukuyan mga idol, still active pa rin si DeAndre Jordan sa koponan ng New Orleans Pelicans. Isang 37 years old veteran big man ang gumagabay ngayon sa Pelicans. Hindi na nga lang siya masyadong nakikita sa loob ng court. Well, kayo mga idol, ano ang masasabi nyo sa naging karera ni DeAndre Jordan sa liga ng NBA, lalo na sa kanyang prime Love City era?